Hi! Shalom sa'yo and welcome again sa aking YouTube channel. At kung bago ka sa aking channel, ako si May, isang home-based caregiver dito sa bansang Israel. And today is Shabbat. So, maaga akong pupunta kay Lolo, walang bus, kaya ginamit ko tong service ko. Kaya lang, medyo malas ang ating araw ngayon kasi ito ang nangyari. Tumirik ang ating service sa kalagitnaan ng daan at sa kasabayan naman ng pagbuhos ng malakas na ulan, kaya ang inday, ang ending ay nag-stay dito ng 2 oras sa daan. Ganyang oras, 6 AM ng umaga, ang mga tao dito ay tumutungo na sa kanilang simbahan. Ayaw umanda, tumirik yung service ko dito sa kalagitnaan. Napakalakas ng ulan, oh. Paano nang gagawin ko? Tumawag ako sa amo ko, titignan daw niya kung ano yung magagawa niya. Ayaw, oh. Tumirik na lang basta-basta. Yan, sobrang lakas ng ulan. Buti na rin saglungan ako rin eh. Ayaw umandar ng ating service. So, ayun na nga, after 2 hours, ay dumating na din yung hihila ng aking service. Imagine, 2 hours ako nag-intay sa lamig, sa ulan. Nakita nyo kung gaano halakas kasi wala yung maghihila. Eto, nakarating na kami dito sa bahay at tinulak na rin niya yung aking service. Medyo ngatal na ako at lamig na rin talaga. Kung mapapansin nyo nga ay wala kayo halos makitang sasakyan sa kalsada kasi sobrang aga pa, bumangon ako ng 5:30 para maigaya ko sana si Lolo at maihatid ko siya sa simbahan. Kaya lang ay minalas tayo at tumirik yung aking service, kaya nag-intay ako ng 2 hours sa kalsada para mahatak yung service ko. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan lang basta-basta. So, ayun, fast forward ay nakarating na ako dito kay Lolo at nagtataka siya kung bakit sobrang tagal ko raw hindi siya nakasimba. Okay lang naman kay Lolo, kaya pagdating ko ay nasikaso ko na kaagad yung pagkain niya. Hindi ko pa nga halos na ibaba yung bag ko. Naghugas lang ako ng kamay para maasikaso ko na kaagad si Lolo kasi today is Shabbat nga at hinaghihintay siya ng pagkain na hinanda ko para sa kanya. So, yung mga pagkain na yan ay niready ko dito sa bahay at dinala ko sa kanya para yun yung kainin niya kasi si Lolo ay medyo may pagkamaselan sa pagkain. So, ang almusal ni Lolo ay, yan, ang tawag dyan sa kulay pula na yan ay resek, ang tawag ni Lolo dyan. Tapos may vegetable siya, meron siyang cake, may daysa, tapos ito yung kubana na galing sa amin. So, pagkatapos ni Lolong kumain, ay naghintay lang kami dito para susunduin kasi siya nung kanyang manugang, yung asawa ng aking amo, at dadalhin siya sa simbahan. Hindi siya nakasimba nung sobrang aga, pero meron pa naman simba ng 10 AM, kaya hihintayin namin yung anak niya. So, dito sa ospital or sa therapy center ay meron din namang simbahang maliit. So, ayan, dyan magsisimba si Lolo. After nun, ay binalik siya sa akin nung manugang ni Aba. Tapos, aakyat na kami dito sa taas para naman kumain lang lunch. So, sakto naman ay nakagre-ready na rin sila ng pananghalian. So, ayan, inasikaso ko na si Lolo at habang kumakain siya, ang pagkain naman niya ay may vegetable, merong rice, and meron din fish. Tapos, meron din soup na hindi naman talaga mawawala. Pagkatapos no, na mahinga lang si Lolo ng 30 minutes at hiniga ko na siya. And ako naman ay gogora na pa uwi at ako ay medyo hindi din maganda yung katawan ko sa mga oras na yan. At paglabas ko, buti walang ulan, kaya lang kung mapapansin nyo ang ating kalangitan ay makulimlim, pero okay lang. So, ayan, wala pa rin sasakyan na makikita kasi mamaya pa kayo makakakita ng sasakyan dyan after ng Shabbat nila. So, ayun na nga, naglakad na ako pauwi ng bahay at hindi na ako nakapag-video sa bahay kasi sobra na yung pagod ko at hindi maganda ang aking katawan. Bumalik na rin ako dito kay Lolo ng mga 3:00 ng hapon. Hindi na ako nakapag-video hanggang dun sa bahay na pakagka-uwi ko kasi nga sobra yung pagod ko at medyo hindi maganda ang aking pakiramdam. Imagine, 2 hours ako nag-intay sa kalagitnaan ng kalsada at bumubuhos ang malakas na ulan. Pagdating ko dito, si Lolo ay hindi pa bumabangon or tulog pa siya kasi medyo
masarap matulog dahil nga malakas ang ulan. So, ayun. Pero syempre may oras dito yung gising at tulog. Kaya kailangan gisingin ko na si Lolo. Hindi binaba ko siya kasi susunduin siya ulit ng manugang niya para bumalik sila doon sa simbahan at magsisimba siya ulit. So, ayun, hindi nagtagal ay dumating na din yung anak ni Lolo dyan at kinuha siya. Hindi naman din mahirap na pakianuhan yung manugang ni Lolo, mabait naman siya. Tas ayan, walang din tao dito sa pinakalabi nila kundi ako lang kasi Shabbat, karamihan ay namamahinga. After noon ay ibinalik na din siya sa akin si Lolo. Tapos kumain na rin dun sa taas at kainaman naman kay Lolo ay nakakaunawa ng sitwasyon ko kasi Shabbat, wala akong bus. Kailangan ay kumain siya ng maaga nang ako ay makauwi rin ng maaga kasi alam naman niya na nag-uulan. Yun yung kagandahan kapag ang alaga mo ay nakakaunawa pa na binibigyan ka rin niya ng pangunawa na kailangan mo, hindi yung uubusin niya yung oras hanggang may oras. So, fast forward, hiniga ako na si Lolo, tapos bumaba ako, naghagdan lang ako kasi kapag ka-Shabbat ay itutol ka pa ng elevator kasi automatic yun. Kapag Shabbat, hindi siya yung napipindot-pindot, hindi siya ganon kasi bawal sa kanila yun, kaya naka-automatic. So, paglabas ko, syempre, hirap na ako kasi ang lakas ng hangin, malamig, hirap talaga ako kapag malamig. So, balot na ako niyan, suot ko na din yung pandoble ko. Tapos, ito na yung malungkot. Lalakad na naman ako pa uwing mag-isa. Kung mapapansin nyo, ay wala pang ganong sasakyan kasi medyo maaga-aga pa ng kaunti. Sobrang dalang pero may mga pailan-ilan na. So, naglakad na naman ako pa uwi ng bahay at umuulan-ulan na nga pero kailangan natin mabilis para hindi tayo abutan ng malakas na ulan. So, ayan, wala pang autobus. Bali, dun kasi sa pinaka-therapy center, doon na yung pinaka-terminal. Kaya lang, walang autobus na babiyahe. Kaysa mag-intay ako, ay naglakad na ako. Tapos, ayun, nakarating na ako dito sa bahay namin. Salamat naman sa Diyos at ligtas akong nakauwi. Nagmadali na nga akong pumasok para makapagpalit ako ng damit at malamig. Galing ako sa labas, malamig ang kapa sa aking damit, kaya kailangan magpalit na ako kaagad. Ito yung mahirap kasi galing ka sa labas tapos kailangan mag-heater ka para maibisan. Kaya lang, tinitiis ko yung lamig, hindi ako nag-heater kasi sumasakit yung ulo ko. So, ayun na nga. For today's video ay medyo hindi maganda ang ating araw kasi umaga-umaga tumirik yung ating service sa kalagitnaan ng kalsada kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Just imagine kung gaano kahirap sa sitwasyon ko nung umaga na 2 hours ako nag-iintay dun sa labas. Winter dito, kaya sobrang hirap para sa akin kasi malamig. So, wala naman akong choice kung hindi mag-intay lang ng 2 oras sa labas hanggang dumating yung hihila nung sasakyan namin kasi hindi ko siya pwedeng iwanan. So, 8 o'clock siya dumating kasi naghanap pa yung amo ko ng hihila. So, sabi ng amo ko, ay wag kong iwan. Kaya lang, hindi naman talaga pwede kasi mawawala siya doon. So, wala tayong choice kung hindi maghintay. Mabuti na lang ay may bubong yung aking service. Kaya doon ako sumilong habang bumubuhos ang malakas na ulan. So, ayan mga kabayan. Tiis lang tayo para sa ating pangarap, para sa ating pamilya. Dito sa aking vlog ay share ko sa inyo ang buhay realidad ko dito bilang isang caregiver. Gaano man kahirap ang ating buhay, ang ating tinitiis na malayo sa pamilya, huwag nating kalimutang ngumiti at magpasalamat sa araw-araw na buhay natin.